ka-diskarte chicks, real talk lang tayo ngayon. May mga relasyon na nagsisimula sa sobrang init, sobrang lambing, sobrang effort, sobrang saya. Pero habang tumatagal, may pagbabago. Hindi na ganon ka-excited mag-chat, hindi na ganon ka-excited mag-usap. Parang nagiging routine na lang lahat. At ang tanong ng karamihan, bakit nawawala yung attraction? Ayon sa relationship psychology at behavioral science, hindi ito random. May mga clear psychological reasons kung bakit unti-unting humihina ang attraction sa long-term relationship. At sa video na to, ipapaliwanag natin yon ng simple, malinaw at relatable. Pero bago po yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Hindi ito para sisihin ng lalaki o babae. Hindi rin ito para matakot ka sa relasyon. Ang goal nito ay maintindihan mo paano gumagana ang attraction, bakit ito nagbabago at paano ito nauubos kung hindi inaalagaan. So number 1, habituation effect. Ayon sa psychology research, may tinatawag na habituation effect. Ibig sabihin, kapag paulit-ulit mong na-experience ang isang bagay, nawawala ang excitement response ng utak. Ganito rin sa relasyon. Sa simula, bago, exciting, unpredictable, emotionally intense. Pero habang tumatagal, nagiging predictable, nagiging routine, nagiging normal, at ang utak ng tao, hindi naturally na-attract sa sobrang predictable. Ang dopamine o ang reward chemical ng brain ay mas active sa novelty, uncertainty, surprise. Kapag nawala ang novelty, bumababa rin ang spark feeling. So number 2, dopamine reset. Ayon sa neuroscience studies, ang attraction ay heavily linked sa dopamine system. Sa simula ng relasyon, mataas ang dopamine, high excitement, emotional highs. Pero kapag consistent na ang routine, bumababa ang dopamine spikes, nagiging stable pero less exciting ang feelings. Hindi ibig sabihin nito na wala ng love. Ibig sabihin lang nag-shift ang brain from excitement to stability. So number 3, emotional security versus attraction balance. Ayon sa relationship psychology studies, may dalawang major needs ang tao sa relasyon. Emotional security, emotional excitement. Sa simula, both mataas. Pero habang tumatagal, security increases, excitement decreases. Kaya minsan, nangyayari ito. Safe kayo sa isa't isa, pero less attraction feeling. Kapag sobrang stable na ng relationship, nawawala ang emotional tension na nagpo-produce ng attraction. Hindi tension na away kundi emotional unpredictability. So number 4, self-neglect factor. Isa pang reason ayon sa study sa behavioral psychology kapag nasa long-term relationship ang tao, minsan nawawala ang focus sa sarili. Halimbawa, less effort sa self-improvement, less grooming, less personal goals, routine lifestyle. At kapag nangyari ito, bumababa ang self-attraction, bumababa ang external attraction perception. Kasi ang attraction sa relasyon is not only emotional, it is also self-perception based. So number 5, over-accessibility. Ayon sa social psychology, kapag sobrang accessible ng isang tao, bumababa ang perceived value, bumababa ang curiosity, bumababa ang excitement. Kasi wala ng space para ma-miss ang isa't isa.
Sa psychology, ito ay related sa scarcity principle. Ka-Diskarte Chicks, hindi ibig sabihin nito na hindi na kayo compatible. Ibig sabihin lang na shift ang dynamics ng relationship. Nawawala ang balance ng novelty at stability. At na comfort zone na ang system. Ayon sa relationship psychology research, para ma-maintain ang attraction, introduce novelty, new experiences together, maintain individuality, hindi palaging magkasama, keep personal growth alive, maintain emotional surprise factor, and avoid over-routine behavior. Attraction is not a constant. It is dynamic, chemistry-based, psychology-driven, and behavior-influenced. At kapag hindi siya inalagaan, natural na humihina ito over time. Ngayon, tanong ko sa iyo, naranasan mo na ba yung relasyon na dating sobrang saya, pero unti-unting naging routine na lang? Comment mo, naramdaman ko yan. Kung oo. At kung gusto mo pa ng ganitong deep psychology breakdown na Tagalog at madaling maintindihan, like, share, at subscribe ka na. Dahil dito sa Diskarte Chicks, pinapaliwanag natin ang totoong psychology ng relationship. Hindi yung surface level lang. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago pa tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Ryan Cabuelo, Atencio, taga San Pedro, Laguna, Berdin Enrique, taga Antipolo City, Pedro Mendoza watching from Brescia, Italy, Santos Janaban ng Sorsogon City, Arniel Sumingit ng Parañaque, Rodolfo Lopez, taga Quezon City, Rodi Cambura, taga Angeles City, Pampanga, Panelo RN Construction, new followers from Baguio, Elpidio Perez, taga Batangas, Paul Silos from Bulacan, Aquilino Briones, taga Oriental Mindoro, na nasa Pangasinan ngayon, Antonio Casella from Anakbayan, Malate, Manila, Eric Cerudo ng Palawan, Danilo Villanueva, taga Antique, Rodji Jason ng Catanduanes, Jeremy Romero from San Ricardo, Solete, Jake Austrian ng Virginia, USA, at kay Noli Ferran ng Muntinlupa. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Mga ka-Diskarte Chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko nung topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskateng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.